Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Simulan natin tong lesson 3 ng trigo natin. Angle of elevation and angle of depression. Okay, simulan muna natin by defining these two, angle of elevation and depression. Okay, so angle of elevation is the angle created by the line of sight of an observer and a horizontal line for an object above the horizontal. Okay, sa madaling salita, si angle of elevation ay yung angle between the line of sight of an observer and the horizontal. Okay, again, it is the angle between the line of sight of an observer and the horizontal. Okay, kung titignan sa isang illustration, mayroon tayong observer. Okay, si observer nakatingin sa taas. So, yung line of sight niya pataas. Meron din tayong horizontal. So, itong angle dito sa pagitan ni line of sight tsaka horizontal, yan si angle of elevation. Okay? Pag angle of depression, nasa baba naman yung yung object natin. Nasa baba. So, kung nasa baba si object, nasa baba din yung line of sight. Okay? Angle of depression, it is the angle between the line of sight of an observer and the horizontal kapag nasa baba yung object. Kapag elevation, nasa taas yung object, depression, nasa baba yung object. Okay, AOE or angle of elevation, AOD or angle of depression. Okay, always remember, no? Measured from the horizontal, yung elevation and depression natin. Measured from the horizontal. Okay, example agad. Okay. Mga worded problem, yung mga problem dito, no? Towers A and B stand on a level ground. From the top of Tower A, which is 30 meters high, the angle of elevation of the top of Tower B is 48 degrees. From the same point, the angle of depression of the foot of the Tower B is 26 degrees. What is the height of Tower B? Okay, pag ganyan, pag sobrang dami ng data, isa-isahin nyo lang. Okay. Sa problem ng elevation and depression, hindi given ang figure. Hindi given ang figure. Kayo mismo ang magko-construct or magfo-formulate ng inyong illustration. So, dapat i-analyze yung mabuti ating problem, no? So, meron daw tayong towers A and B na nasa level ground o pantay na lupa. So, pakita natin yung pantay na lupa. Okay, from the top of Tower A, so meron daw tayong Tower A, which is 30 meters high. Si Tower A daw ay 30 meters high. Lagyan natin yan ng 30. Okay, ito yung 30. Okay, 30 yan. Okay, from the top of Tower A daw, so may observer tayo dito sa top ni Tower A. Assume natin na nandito siya sa gilid. Dito siya sa gilid. Okay. Ngayon, si observer, tinignan niya daw yung top ng Tower B. Okay. Tinignan niya yung top of Tower B. May angle of elevation daw na 48 degrees. So, kung angle of elevation, yung line of sight niya ay pataas o pababa? Pataas, kasi elevation. So, tinignan niya yung taas ni Tower B. Ayan. So, mas mataas si Tower B kaysa Tower A. Ngayon, yung angle of elevation daw dyan ay 48 degrees. So, again, angle of elevation or angle of depression is measured from the horizontal. So, magkikreate ako ng horizontal line dito. Tapos, yung angle between the horizontal and the line of sight is 48. Okay, ine-neglect natin yung height ni observer, no? Okay, from the same point, so dito rin, sa red na yan, the angle of depression of the foot of the Tower B is 26 degrees. Okay, foot naman daw ni Tower B, tinignan ni observer. So, nandito yung foot. Okay?
Foot ni tower B, so may line of sight tayo dyan. Pababa kasi angle of depression. 26 degrees daw. So, nasan si 26? Dito ba? Or nandito? Nandito dapat si 26 kasi measured from the horizontal always. Ay, measured from the horizontal always. Ayan si 26. Tapos ang tanong, what is the height of tower B? So, ito yung hinahanap natin ngayon. Height ni tower B. Or ito, pareho lang. Tawagin natin H. We are to solve for the value of H. Okay. Kapag ganito guys, labelan nyo muna yung mga vertices. Or yung mga important points, no? So, kung nasa sa observer, labelan ko yan. Ito, labelan ko din. Ito, labelan ko. X, Y, W, X, Y, Z. Okay? Okay. Tanggalin ko muna yan. Yan. Para spacious yung ating solution. Okay. Dito guys, may mabubuo tayong triangle dito. X, Y, Z. Okay? X, Y, Z. Alam natin na si YZ ay equal kay H. Okay? Si H yung hinahanap natin. So, yan tayo kuha ng ating working triangle kumbaga. Dito si H. Itong dalawang side, hindi natin alam. Walang given, hindi given. So, labelan lang natin ito, si XY, labelan natin as XY. Si XZ, labelan as XZ. Okay. Itong angle na to, ito, dito sa may X. Alam natin yan. Ito yan din, no? So, i-add natin si 48 at 26. That is 74 degrees. Okay. So, itong angle kay Y, hindi natin alam, pati angle kay Z. Okay? Walang given. So, labelan natin. Theta at beta. Okay. Okay, si H, pair niya si 74. Okay? Kung may makuha tayong isang pair dito, si theta at xy or beta at xz, pwede na tayong mag-sine law para makuha si H. Okay, pero di natin alam. Sir, isa lang naman yung given, hindi ba dapat unsolvable yan? Okay, wag agad mag-conclude na ganun, no? May iba pa tayong given guys, si 30, di natin na gagamit. Okay, tignan nyo muna mabuti kung anong pwedeng kunin. Okay? Etong si 30, same lang siya kay sa measure ni WZ, sa length ni WZ. Okay? O hindi mo pwedeng sabihin 30 to, 30 din si YW. So, H is 60. Hindi pwede yun, ha? Hindi pwede yun. Okay, so 30 din si WZ. Okay, if we consider triangle XWZ, okay, isolate natin. Triangle XWZ. Itong angle na to, alam natin na 26 yan. 26. How about itong angle na to? Horizontal line to, si XW. Si WZ, vertical. So, yan ay kwadrado, 90. So, kung 90 yan, ano to? Right triangle. Pwede gamitan ng SOHCAHTOA. Okay. Etong angle dito, hindi rin natin alam. So, anong ililabel natin dyan? O, take note. Vertex Z. Nasa vertex Z tayo. Z din to. So, ito ay theta din. Okay? Pareho lang yan, oh. Ito. Itong angle na to, tsaka itong angle na to, pareho lang. So, pareho yung label dapat. Okay, si WZ, alam nating 30 yan. Okay, 30. Ito, XZ, so XZ. Okay. Kita nyo yun? May XZ dito, may XZ, may theta, may theta. So, kapag na-solve natin tong dalawa dito, pwede na nating ilipat mamaya dito. Okay? Okay. Paano i-solve si theta? O, alam mo na yung
dalawang angle ng triangle mo. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan para ma-solve si theta? E di mag 180 ka. Okay, theta is equal to 180 minus 90 minus 26. Therefore, theta is 64 degrees. Okay? O, paano ngayon isolve naman si XC? Si XC, alam nating hypotenuse yan. Kasi nasa opposite niya si 90 degrees. Hypotenuse. Tapos given yung 30 mo. I-consider natin si angle 26. Okay, si 26, opposite niya si 30. Hypotenuse si XJ. So, to solve for XJ, ano yon? Opposite hypotenuse, that is sine. Okay, so sine of 26 is equal to, opposite ni 26 ay 30 over XJ. Okay, cross multiply, si XJ pupunta dito. Si sine 26 pupunta. So, parang mag-switch places lang sila. XJ is 30 over sine 26. Oh, now, pwede nyo nang i-calculate yan. Ay, okay, na-typo ako dito. Naulit. So, kapag kinalculate nyo yan, XJ is 68.435. Okay, pwede nyo rin sabihin na kung si theta ang ko-consider nyo, cosine gagamitin nyo dyan. Cosine of, ano si theta? 64. Bakit cosine? Kasi adjacent niya si 30. 30 over x, say. Cosine is adjacent over hypotenuse. Same lang yung lalabas dyan. Okay, same lang yan. Makukuha mo ditong xj ay same lang. Pwede yun, cosine pwede. Okay, na-solve natin si xj tsaka theta. Ilipat natin ngayon dito sa ating triangle. Okay, dito sa triangle XYZ ilipat natin. Okay. Okay. Ito yun nilipat ko lang. Pinag-switch places ko lang yung triangle. Okay, si XJ ay 68.435. Si theta ay 64. Ayan. Okay. Wala pa rin tayong pair, sir. Si 64, unknown pa rin yung pair niya na XY. Si 68.435, unknown pa rin yung pair niyang beta. Kaso pwede natin isolve si beta, using yung 180. Okay? So, beta is equal to 180 minus 64 minus 74. Baka di nyo pa alam yun, ha? The sum of the interior angles of a triangle is always equal to 180. Okay, beta is now equal to 42 degrees. So, may pair na tayo. Si beta, which is 42, tsaka si XC. So, let's use sine law. Okay, sine law tayo. 68.435 over sine of beta, sine 42, is equal to, ang hinahanap natin si h. Huwag na nating isolve si xy. Hindi naman kailangan. Diretso na tayo kay h over sine 74. Okay, cross multiply si sine 74, lilipat lang doon. So, h is now equal to 68.435 times sine 74 times, all over sine 42. So, h is 98.41 meters. Okay. Ganyan yung mga problems natin sa elevation and depression, no? Lagi kayong may mafo-form kayo laging triangles. Okay? So, yung mga kailangan nyo dyan is SOHCAHTOA, tsaka SOHCAHTOA, Pythagorean theorem, sine law, cosine. Pati yung mga mga konting relation siguro. Kung meron man.
Okay, yung identities, hindi masyadong ginagamit dito yun. Okay, application lang to nung SOHCAHTOA, sine law at cosine. Okay, number 2 tayo. Okay. Again, walang given figure, kayo yung mag-formulate. Okay, determine the length of a pole if it leans 15 degrees from the vertical towards the sun and it casts a shadow 15 meters long when the angle of elevation of the sun is 63 degrees. Okay. Ang pinapahanap ay length daw ng pole. So, meron tayong pole, meron din tayong sun. Okay? Si pole daw, itong si pole na to, nakalin daw ng 15 degrees from the vertical towards the sun. So, towards the sun, so, nakatabingi siya towards the sun. Nakatabingi, 15 degrees daw. Okay, nasan ngayon si 15 degrees? Ang sabi, 15 degrees from the vertical. Ito pa ngayon, si 15, ito. Okay. Kapag ito si 15, dapat from the horizontal, tawag dun. Pero sabi from the vertical, so, meron tayong vertical dito sa original axis ni Paul. Ito ngayon, si 15 degrees. Okay. Ito si 15. Okay. Ano pang sabi? It casts a shadow 15 meters long when the angle of elevation is 63 degrees. So kung nandito si Sun, nasan ang shadow ni Paul? Malamang nasa left. Okay, nandito yung shadow, 15 meters daw. Okay, nilabelan ko lang pala yung length ng Paul na L. Kasi yun yung hinahanap natin, no? Determine the length of a pole, of the pole. So, L yan. L yung length ni Paul. Tapos, balik tayo doon. May 15 meters daw na shadow. Okay, nasa right yung sun. Malamang nasa left yung shadow. Okay. The angle of elevation of the sun daw is 63 degrees. Okay, nasan ngayon si 63 degrees? 63 degrees. Yun yung ano, tawag dito. Ayan o, yung line papunta kay sun. Yan yung parang, kumbaga, line of light ni sun. Diba? Kaya tayo nagka-shadow dyan kasi tinamaan niya yung, natamaan yung pole dyan kaya nag-cast ng shadow. Okay? So, ito yung 63 degrees. Pwede rin naman to. 63 din to. Pareho lang. No? Pero dito natin nilagay para makabuo tayo ng triangle. Ano? May nabuong triangle. Labelan natin A, B, C. Dapat may label. Dapat may label kayo. Hindi pwedeng wala. Ano yun? Okay. Tanggalin lang muna ulit natin tong worded problem. Okay. May nabuo tayong triangle. Si triangle ABC. Okay. Si BC, yan ay si L. AC is 15. Yung angle dito, angle dito ay 63. Alam natin 63 yan. Okay. Yung angle dito, ano to? Okay, balik tayo sa original figure. Itong line na white ay vertical. Itong shadow ay horizontal. So ano to? Kwadrado, so 90. Kung 90 yan, ano tong buo? E di add mo si 90 sa 15, so 90 plus 15, 105 degrees. Tapos itong angle dito, hindi natin alam, beta, pero pwedeng isolve using 180 rule. Okay, beta is 180 minus 105 minus 63. Beta is equal to 12 degrees. Bakit natin sinolve si beta? Kasi pair niya si 15. Para pwede tayong mag-sine law. So mag-sine law tayo ngayon. Okay, 15 over sine ng kanyang pair. Pair niya to kasi opposite.
15 over sine beta or sine 12 is now equal to L over sine 63. Okay, cross multiply, si sine 63 pupunta lang kay 15. Okay, so ang input sa calcu, 15 times sine 63 over sine 12. Ang lalabas ay 64.283 meters. Yan na ngayon si length ng pole na pinapahanap sa problem. Okay, dokes. Number 3. Okay, number 3, an observer measured the angle of elevation of the top of the building and found it to be 26.4 degrees. After moving 74.5 meters closer to the building, the angle of elevation of the top of the building was 52.6 degrees. How high daw is the building? Okay, meron daw tayong observer. Okay. Ayan. Yung red observer, yan ang si observer. Meron din tayong building. Si observer daw, tinignan niya yung taas ng building. Okay. Ayan o. An observer measured the angle of elevation of the top of the building. So, si observer, tinignan niya yung top ng building. So, yung line of sight niya, papunta doon. Tapos, yung angle of elevation daw niyan ay 26.4. Again, angle of elevation measured from the horizontal. So, mag-draw tayo ng horizontal dyan. So, na ngayon, si 26.4. Ay, neglect ulit natin dyan yung height ni observer. 26.4. Okay, ano ba sabi? After moving 74.5 meters closer to the building, okay, sino daw yung nag-move? Si observer. Nag-move daw siya ng 74.5 meters. Paano yun? Hindi pa kita natin nag-move siya. Okay? Nag-move siya closer to the building. Ayan. Ilang meters daw yung minove niya? 74.5. So, ito ay 74.5. Tapos, tinignan daw ulit ni observer yung top ng building. So, may line of sight ulit dito. Line of sight. Okay, line of sight. Tapos, yung angle of elevation daw is 52.6. O, nasaan si angle of elevation? Ito. Ito. Malamang, ito yun. 52.6. Di naman pwedeng 52.6 to kasi more than 90 na yan. Okay. Okay, next. Tanong, how high is the building? Pinapanap ito, itong length na ito. Let's call it H. Letter H. H, letter H. Again, labelan yung mga sa tingin nyo important points. Kahit anong letter gamitin nyo, A, B, C, D na lang ginamit ko dito. Okay. Tanggalin ulit natin ito para malawak. Okay, ang hinahanap natin si H. Okay, so pwede nating isolate tong triangle BCD. Okay, si BC, si H. Si BD tsaka CD hindi natin alam. So labelan natin CD tsaka BD. Itong angle dito ay 52.6. Ito, anong angle to? That is a kwadrado. So, 90 degrees yan. How about angle dito? Mag 180 rule kayo. 180 minus 90 minus 52.6. That is 37.4. Okay. Right triangle to. So, pwede nating gamitan ng SOHCAHTOA. Okay? Pero, puro angles yung given. Wala tayong measure ni BDCD. Okay? So, ang goal natin, makakuha ng isang value dito sa BD at CD. Nang sa gayon, makuha natin
si H. Okay, paano natin ngayon gagawin? Okay. Remember pala ha, take note. Sa mga ganitong klase ng problem, yung mga may angle, hindi lang sa angle of elevation and depression ha. Sa mga problems involving trigonometry, walang absolute solution sa isang problem, no? So, itong solution na ginagawa natin, one way lang to. Isang paraan lang sa pag-solve. Maaaring may ma-discover kayo or may alam kayong ibang solution, no? Kahit anong solution yan, dapat pareho lang yung makukuha ang sagot. Okay? Actually, may isang solution to, no, na diniscuss ko sa ibang set. Pero, mas maganda kasi to, itong gagawin natin ngayon. Hindi ko na i-represent yung other solution. Okay? So, balik tayo. Kailangan may masolve tayong isa dito, si BD or CD, no? Para magsokatowa tayo mamaya para kunin si H. Now, we consider triangle ABD. Abada. Okay, sa triangle ABD, we know that this angle is 26.4. Okay. Yung dalawang angle, hindi natin alam. So, labelan natin. Theta at beta na lang. Okay. Theta at beta. Itong AD, alam natin, yan ay 74.5. Okay. Itong BD, malamang BD. Okay. BD to. BD din ito. Okay, so pag nakuha natin si BD dito, ilipat natin mamaya dito. Kay triangle BCD. Okay, kuha yun. Paano natin ngayon gagawin? Hindi tayo pwede mag-sign law kasi walang pair. Pero kayang gawan ng paraan. Paano? Okay, tingin kayo sa original figure natin. Okay, recall. From our first meeting sa trigo, anong angle ito? Yang buong yan. That is a straight angle na kung saan ang value niya ay 180 degrees. Okay. Ngayon, itong angle na to, alam natin na yan ay beta. Okay, no? Ito din siya. Ito, beta, beta. Pareho yan. O kung 180 to, tapos 52.6 to, ano ngayon si beta? E di 180 minus 52.6. Okay? So, beta and 52.6, nag-form sila yan ng straight angle. So, ang sum nila is 180. So, para kunin si beta, beta is equal to 180 minus 52.6. Beta is now equal to 127.4. Okay? Kuha na natin si beta. Ngayon, walang pair si beta, hindi na niya alam. Pero, kaya natin i-solve si theta. May pair kasi si theta, 74.5. May pair siya. Okay, so solve muna natin si theta using the 180 rule. Okay, theta is equal to 180 minus 127.4 minus 26.4. So, kuha na si theta, 26.2. Okay, now we use sine law kasi may pair na tayo si theta at 74.5. Kunin natin si BD, yung pair niya is 26.4. Okay, so BD over sine 26.4, that is equal to theta, 74.5 over sine 26.2. Okay, cross multiply si sine 26.4, lipat mo lang doon sa kabila kay 74.5.
Okay. Input sa calculus 74.5 times sine 26.4 over sine 26.2. So BD is 75.028. Pwede ring 75.03 kung gusto nyo, no? Pwede lang 2 decimal, sige, okay lang yan. Okay. Kuha na natin si BD. So, ngayon, ilipat natin dito si BD. Dito sa triangle BCD natin. Okay, yan ngayon si BD 75.028. Okay, paano na gagawin? Ang goal natin makuha si H. Okay. Paano? Ay, ba't nawala yung angle dito? O, sige, di naman natin kailangan yun, no? Angle 52.6, opposite niya si H. Ang hypotenuse ay 75. So, ano yun? Opposite tsaka hypotenuse sa SOHCAHTOA ay sine. Okay. In triangle BCD, mag-sine lang tayo. Sine of 52.6 is equal to, opposite niya ay H, ang hypotenuse ay 75.028. Okay, so therefore, H is equal to 75.028 times sine 52.6. H is now equal to 59.603. Final answer. Okay. Kung may tanong kayo guys, comment nyo lang. RPM sa Discord, no? Ito may practice problem pala dito. May nilagay ako. Ayan. Try nyo na lang. You try it. Kung may tanong, PM me. Or you can comment down below. Don't forget to subscribe and share. Okay, yun lang sa lesson 3. Goodbye.